Mukhang happy na mo. O, ayan si Tariela, nakita nyo? O, ayan si Mayor Cayetano. Yan. O, ayan, kilala nyo yan? Si Tariela? O, balik mo si Tariela. Oo, tingnan mo. O, nag-attend kaya ito ng Christmas party ng Chinese Embassy? Nagulat din ako nagulat din siya. Stop mo nga dong picture ni Tariela, pag-usapan natin siya. Yan. O, Tariela, yung Coast Guard na Commodore ba yun? Na spokesperson daw ng Coast Guard. Yan. Paglabas namin, kasi siyempre, ang lola nyo, naghanap pa ng mainit na sopas. Sabi na, alas 10 na. Pupunta na kami dun sa restaurant. At inom ako ng soup. At siyempre, kwento-kwento bago umuwi. Ayan, pagdaan ko ba naman sa third floor na lobby, may mama dyan na nakaganyan uniform. I don't know this man, pero nakita ko kasi yan siya sa mga video. So, nung ang lapit ko sa kanya, mga 3 feet away, sabi ko, Tariela? Sabi ko. Parang ayoko maniwala kasi Chinese New Year nandyan. Di ba yan yung gustong awayin na yung Chinese Navy? Yan si Tariela? Yan. Yan yung ito yung Tariela na Commodore ng Coast Guard. Coast Guard is a civilian unit ha. Hindi yan sila military. Pero siya ang spokesman na nag-lecture yan sa isang college na St. Benilde. Tapos, pinakita niya sa lecture niya ang caricature ng premier ng China. Para pagtawanan ng mga bata. Aba, ito pala si Tariela ay nag-college tour. Mga tour ng colleges. Siguro, nagpo-promote ng kung ano-ano. Ng West Philippine Sea siguro na what you call this topic. Pero, ginawa niyang katatawanan ang premier ng China. And he is a government official. He is paid from our taxes. Ngayon, ginawang spokesman yan ng ating mga, siyempre, mga BBM gang. At hindi naman gagawin ng taong yan yung ginawa niya kung hindi siya inutusan na ukrayin niya yung Chinese premier Di ba? Nung ginawa niya yun, siyempre nag-react naman ang embassy ng China. Siyempre nagalit, di ba? Kita mo naman yung ambassador ng China, bata, mukhang kisig mukhang military training Nagalit sila. Kayo Ukraine si BBM, ino-Ukraine naman natin si BBM dito araw-araw Ino-Ukraine natin, tayo mga Pilipino. Hindi naman nagagalit si Tariela. Pero, siyempre, Pilipino tayo May karapatan tayo mag-Ukraine ng ating presidente kung siya ay magnanakaw at kung siya ay cocaine addict. Wow! Diba? May karapatan tayo. Ngayon naman, kung Ukraine ni Tariela na isang Pilipino commander ng Coast Guard at spokesperson may sariling yung authority to speak for the Coast Guard, Ukraine niya yung premier ng China, hindi naman yun Pilipino, di ba? Chinese yun. China is now the power in Asia. Kahit ang Amerika may utang sa China ng trillions and trillions of dollars. Oo. Kaya siguro hindi yan inaaway talaga frontal na away ni Trump. Siyempre, in-Ukraine ni Tariela yung premier ng China, galit ngayon ng ambasador. Di ba? Ngayon, siyempre, yung mga senador, sinasabi na hindi niya dapat ginagawa yun.
Yung pang Secretary of the DFA ay Foreign Affairs, Secretary Tess Lazaro, who's a career public servant in the diplomatic field. Sinabi na dapat DFA na yung mga ganyang bagay, o ini-endorse na yun sa kanila, o sila na dapat, kung may problema sa heads of state ng ibang bansa, DFA dapat, di ba? Naman ang baba naman ng ranggo ni Tariela, Coast Guard Commodore, civilian unit. Buti na lang, hindi military, kasi alam nyo, yun naman Commodore of the Navy will never do that. They will never do that. Sa discipline pa lang nila doon at they'll never do that. Hindi ko naman po minamaliit itong Coast Guard. Pero sinasabi ko, yung Commodore ng Navy, hindi niya ginawa yun. Pero itong Commodore ng Coast Guard, ginawa niya. Minuokrayin mo yung premier ng superpower sa Asia. Diba, sabi nga ni Pinoy, President Pinoy, isang pitik lang tayo ng China Okay, mag-assert tayo na atin ang West Philippine Sea. Hindi tayo pwedeng makipagdimaan sa kanila. Sinabi na yan ni President Pinoy. Dapat si Tariela, mag-ingat naman siya ng mga pinagsasabi niya. Abay, war freak ito si Tariela Gusto talaga magbarilan, digmaan sila dyan. Wala ka naman ginagawa, Tariela. Puro ka naman water cannon. Bumbero ka Water cannon mo na lang yung Chinese Navy. Hindi ka nga pwedeng magpaputok ng baril dun kasi baka mag-start ka ng digmaan yun naman ang gusto ng China. Na makipagdigmaan ka. Gusto mo magdigmaan talaga para talagang matalo tayo dyan sa digmaan at makuha nila yung ating West Philippine Sea. Ikaw, Tariela, Commodore Tariela, gamitin mo nga itong utak mo kung meron ka pa. Gamitin mo naman ang utak mo, Commodore. Kami naman itong binabala mo sa water cannon mo hindi naman tama yung ginagawa mo. Gusto mo talaga yata ibigay ang ating mga territory sa West Philippine Sea sa China kaya gigirahin mo sila edi justified na sila pag sinimulan mo yung gera. Kaya sabi ko nga sa Facebook ko sige na at para matigil na yung angas mo. Tigil na yung kaka-challenge mo ng China. Sige na. Paputok mo na yung mga baril mo dyan sa Coast Guard, dyan sa mga Chinese Navy na yan. Sinabi na yan ni President Pinoy. Kahit na siya ng presidente na naghabla sa UN arbitral, may ruling tayo na panalo tayo atin ang West Philippine Sea. Sinabi po ni Pinoy, President Pinoy, Noynoy Aquino, my president, he appointed me 2 times, COA Commissioner and COMELEC Commissioner, na hindi po natin silang labanan sa palakasan kasi napakalakas po ng kanilang military. Sinabi din niya ni President Digong, sabi niya, kayo gusto nyong mag-gera sa China? Sige, okay naman sa akin. Pero doon kayo sa harap. Dito lang ako sa likod. They said the same thing. Kaya lang si President PRRD, Digong, kung magsalita kasi siyempre Bisaya ba? Kanang astig pagod. Maraming ayaw. Pero kung si President Pinoy ipakita natin sa video, sana may video tayo dyan ni President Pinoy mamaya, after the break, na sinasabi niyang wag naman natin silang girahin, hindi natin sila kaya. Isang pitik lang tayo ng China. Ilan tayong milyon, sila ilang bilyon. At ang kanila pong military armaments ay way
way talaga. Hindi talaga pwedeng lumaban tayo dyan. Kaya po, please lang, Commodore Tariela, yung bunganga mo, ha? Bago tayo mag-break, paalala natin, yung bunganga mo, bay pati senador ay inaaway mo na. Inaaway mo pa si Alan Peter na abogado, na ilang taon ng senador dyan, inalal ng tao. Ikaw hindi ka hinalal ng barangay mo. Abay, patakbuhin ko nga ito si Tariela Konsehal sa bayan niya kung mananalo ito pag retired na siya. Hinalal sila ng tao. Ikaw, binabayaran ka ng tax ng tao namin. Hindi ka pwedeng mang-away ng senador. Kami, mga private citizen kami, kagaya ko, pwedeng mang-away ng senador. Pwede nga mang-away kay BBM eh. Pero ikaw, Tariela, you are out of place. You are too ambitious. You are too big for your britches kung sa Amerikano pa. Pero kung Amerikano pa yan sasagot sa'yo, Tariela, sasabihin sa'yo, who do you think you are? Yan. Mga kababayan, time out muna tayo dahil magkakape muna ako. Kasi, ang aga pa nang uukray na tayo. Pero tayo, ang Philippines Coast Guard natin at Navy ay bawal po magpaputok ng baril. Kaya si Commodore Tariela, ang pinapaputok na lang niya yung bunganga na lang niya. Wow! Kasi nga bawal silang magpaputok ng baril. So, mga kababayan, yan po ang laging pinag-aawayan. At, ang masaklap pa, ang ating mga senador ay nag-aaway-away na dahil dito sa mga pambabatikos nila sa mga senador na kagaya ni Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta at tinatawag nilang Chinador. Yun. Kasi pinapaalalahanan lamang si Tariela na wag naman siyang mangganyan sa Premier Head of State ng China at hindi na po yan dapat ginagawa ng any officer, di ba? Kasi trabaho na po yan ng DFA pag yan po ay sovereign rights ang pinag-uusapan. Nagiging diplomatic issue po yan because under our constitution, we renounce war as an instrument of foreign policy. Kaya kailangan po mag-aral na po si Commodore Tariela ng konstitusyon. Philippine Constitution sa isang College of Law. Kaya mag-attend siya ng lecture dyan sa UP on Constitutional Law. Para naman po ma-convince na siya na hindi na siya dapat nanganganti sa China. Yung masaklap dito, nag-aaway na yung mga senador natin dahil dito sa gulo-gulo. No. Pero ang tingin ko talaga, itong si Tariela, na sinimulan niya itong gulo-gulo, na bagong isyo na naman sa West Philippine Sea, may nag-uutos dito. Yan tingin ko na sige, gulo-guluhin mo, magka-issue ng ganyan-ganyan para merong tawagin natin silang Chinador, ganyan, para sa sunod na eleksyon ay hihina na ang kanilang political influence. At ginagawa yan nila para po makalimutan natin ang isyu ng korupsyon sa flood control at sa 100 billion insertion ni BBM at sa mga napakalaking billion na budget ni Sandro Marcos
at ni Romualdez. So, para po ma-divert ang attention natin sa corruption, ay merong, kung sa Bisaya pa, labugay ba? Somebody is stirring the pot, kung sa English pa. Ha? Para ma-divert tayo, hindi na natin pag-usapan ang flood control na wala pa namang nakukulong, si Bong Revilla lang. Si Bong Revilla lang, na ang state witness nila ay si Yusek Bernardo. Wow. So, it's his word against Bong Revilla na nagdatid daw siya ng pera doon kay Bong Revilla. So, somebody is stirring the pot para yung attention natin, mga kababayan, ay mawala doon sa massive corruption.